This video is the only legit na review ni Cash Express. 0% interest daw on your first loan. Installment, 5 minutes lang to apply, up to 20,000 pesos. At kung first time mo, pwede kang makakuha daw ng 10,000 pesos. Yun yung sabi nila. Pero, many people find it difficult. Although, hindi mo kailangan mag-download ng app sa cellphone mo. So, parang kala mo lang yun. Hindi siya masyadong invasive, ano? Is it really worth na pakahirap ka-apply dito kay Cash Express? So, kung na-encounter nyo to si Cash Express, kasi grabe rin siyang mag-marketing ha, makikita mo siya sa Facebook, mag-email siya, mag-text siya, panoorin nyo muna yung video at alamin nyo yung buong katotohanan na hindi kaagad sinasabi ng mga nagre-review nitong kay Cash Express. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And dito ini-expose natin. Wow! Ini-expose ang mga katarantaduhan ng mga loan apps na akala mo, at first glance, napakaganda-ganda, no? Syempre, maniniwala ka ba doon? Of course not. Sinasabi nilang installment ito si Cash Express. Hindi, no? Pay part yan. Pa-extend. Hala, sige. Pa-extend kayo dyan. Sa huli, babayaran mo pa rin ng buo at mapapasabi ko naman ginawa yun. Parang inubos yung pera ko sa sa interest ha. Hindi totoong installment to kasi pag installment dapat fix na ganitong amount hanggang sa matapos mo yung loan mo. Hindi yung parang pinagbabayad ka lang ng interest na in the end babayaran mo pa rin ng buo. Doon sa pagkuha ng ID at pagbigay ng selfie mo, pahirapan siya ha. Kaya dapat gawin mo sa cellphone mo. Kung gagawin mo sa computer, maghahanap ka pa ng webcam na sometimes hindi naman madaling kumuha ng selfie at mag-picture ng ID doon sa webcam. So, ayan, ito po yung website ni Cash Express. Yes, legit siya kasi rehistrado siya, but that doesn't mean okay siya ha. Let me show you why. Pupunta ka doon sa kanyang website. Ayan, mapapaklik ka syempre kasi sabi niya up to 10,000 for first timers, 20,000 doon sa repeat borrowers, and yada. Installment daw. Hindi na installment to. Extend to. Hanggat sa lumobo yung mga bulsa nila ng dahil sa kakabayad mo ng interest, in the end, babayaran mo pa rin ng buo yung loan, which nagiging mabigat na kung talagang interesado ka dito. Of course, this video is not sponsored. Gusto ko kayong tulungan magkaroon ng right expectations about Cash Express kasi ang daming mga nagsasabi na okay daw to. Hindi naman eh. So yung driver's license, Philippine passport, UMID, SSS, PRC, ID or national. Wala ka talagang paghiraman ng pera, sige, go ahead. Pwede mo siya utangan. Pero, just make sure na i-take advantage mo na lang yung 0% interest niya. Bayaran mo siya in 7 days at kalimutan mo na to. At hindi naman lahat napapautang niya ng 10,000 pesos on your first loan eh. Kasi, yung iba, nagsisimula sa 1,000 pesos. Although, matatanggap mo ng buo, pero honestly, masakit sa bulsa yung interest niya. So, pagkatapos mong mag-register gamit yung phone number mo, syempre, magpapadala siya ng code, alam niyo na yan. So, hindi ka magda-download ng app, dun ka sa website nila. Hingin niyo yung personal information mo like your name, your middle name, your ID. Yung mga IDs na tinatanggap niya is SSS, UMID, Passport National ID, Driver's License, Postal ID, PRC. Ayan. And then next, hihingin niyo yung birth date mo, tsaka yung email address of course. So, kailangan mo yung ibigay para makapag-continue ka. And then, bibigay mo yung address mo. Okay, no problem with that. So, yun, after your address, syempre, you will also need to provide your education level, employment type, monthly salary, or income. Ayan. Marital status at contact reference. Buti naman kasi isang contact reference lang yung hihingin niya. At nasa inyo na kung magdadagdag ng contact reference, ba't yun naman gagawin yun? Anyway, so, ayun, hihingi siya ng payment details. At guys, hindi ka basta-basta pwedeng magpalit ng GCash. Usually, kung yung binigay mong number sa registration, yun ang magiging GCash number mo doon. At kung gusto mo mang palitan, kailangan mo pa silang i-contact. Tapos ang payment details, so magsiselfie ka na. Ayan, dito na yung pahirapan na part. Kasi for example, ginawa mo to sa computer or sa laptop. Mahihirapan ka pagdating sa part na to. Kasi hindi madali mag-take ng selfie tsaka ng picture ng ID mo sa laptop. So kailangan mo kung gusto mo nang madali, doon ka sa cellphone. At guys, balita ko ha, minsan tumatawag sila to verify your information. Not exactly 5 minutes, to be honest. If nabigay mo yung ID mo, at saka yung selfie mo, may instructions naman yan kung paano gawin. Ayun, lalabas yung kanyang offer. And so, pipili ka kung gusto mong magbayad every 7 days or magbayad ng every 14 days. Maglolokohan tayo dito. Example, just in case mabigyan ka niya ng 10,000% on your 10,000 pesos as a first
yung first offer niya sa'yo kung baguhan ka. So, sabi niya 0% interest. So, kung bayaran mo siya in 7 days, yes, go ahead. Hiramin mo yung 10,000, bayaran mo kaagad at huwag mo na siyang balikan. Kung hindi mo mabayaran yung 10,000 na yan, every 7 days or every 14 days, magbabayad ka ng 1.99 interest per day. For example, ito, every 7 days, magbabayad ka ng 1,393. Gusto mo ba yan? And in the end, bayad ka pa rin ng 11,393. So, 1,393 na yan, lahat ng in-extend mo. Just imagine how much. Times 2 ng loan mo. Kaya huwag kang mag-extend dito. Bayaran mo lahat after 7 days. Just take advantage of the 0% interest and forget it. Kahit na dun ka sa 1,000 pesos na ma-offer niya, naku, kalokohan. So kung dun ka naman sa every 14 days, yun, mag-extend ka ng 2,786. Not okay. It's not okay to just keep on extending, just paying the interest every 14 days only to pay the whole amount. Kasi ang laking napupunta sa interest, guys. Gusto nyo ba yung ganon? So dapat guys, pinag-iisipan talaga kung mag-uutang dito kay Cash Express, ha. Kung ma-offer ka niya ng malaking amount, mabayaran mo siya in 7 days, well and good. Kasi you don't need to download anything sa phone mo. Pero kung magpa-partial ka, wag, utang na loob, maawa ka sa sarili nyo. Huwag kang mag-partial dito. Unless, kung talagang gipit na gipit at walang choice. Kung pwede lang siyang iwasan nyo na mga best. Kasi baka sakit lang to sa ulo. So, I hope meron kayong natutunan sa video na to. At kung sakali meron kayong problema, say for example, you need to reach out to them. Ano naman sa website yung kanilang mga contact details. Good luck. Kung gusto mong palitan yung disbursement method mo, sabis, you need to call them. May choice lang. Naku, wag dito kay Cash Express, mga guys. Marami naman yung mga loan app is much better than this loan app eh. Pero, wag wag lang to si Cash Express. Oh my gosh. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to, guys. And let me know what you think. Let me know kung anong naging experience nyo dito. Basta, maraming nagsasabi, laki ng interest niya. Check nyo yung Facebook. So, kung meron kayong ibang loan apps na gustong ipasilip, let me know in the comment section. And I'll see you on my next vlog.